Sabi po nitong si Deputy Majority Leader Iloilo City Representative Lawrence Defensor. Di ko po alam kung kaano-ano to ni Miriam. No, malamang kamag-anak to kasi taga Iloilo eh. Isa po to sa mga tatayong ano to, tatayong anong tawag dito, prosecutor. Sabi niya, wala siyang katuturan, no? Wala raw pong katuturan yung mga pinagsasabi ni BP Sara sa kanyang press conference. Ang tanong ko lang, Congressman Imelda Sanggalang, thank you very much sa 10 Canadian dollars na pangkape. Ang tanong ko lang sa iyo, Congressman Defensor, no? Bakit apektado ka in the first place, no? Kayo na nga nagsampay, di ba? Sinampahan nyo na. Napaka-diktador nyo naman. Alam nyo, nasanay po sila sa ano eh. Nasanay sila sa pagiging diktador. No, yung pagiging diktador nila diyan ng amo nila na si Martin. Pati po gusto po nila pati yung sagot ng mga ni BP Sara kontrolado nila. Ano kayo sinusorte? Ganun ba talaga? Una, kaya apektado yung mga yan kasi pressure na pressure sila eh. Wala talagang laman yung kanilang yung sa analysis natin batay sa paliwanag ni Senator Marcoleta, wala talagang laman yung kanilang ano eh, no? Yung kanilang impeachment complaint, yung kanilang articles of impeachment, talagang hindi sa isang matinong sa isang matinong korte. Kaya nga po eh, 'di ba? Kaya nga po sabi, bakit hindi na kayo magsampa? Pwede naman sabayan. 'Di ba? Pinatatanggal ninyo at the same time, sinampahan niyo na rin na reklamo kasi alam nila na sa proper court hindi po papasayang kanilang mga kinakaso nila kay BP Sara. Tandaan po ninyo, ito yung nakita ko sa paliwanag ni Senator Marcoleta eh. Dapat po hindi po ordinaryong kaso to, no? Dapat po high crime po to yung isinasampan nyo kay BP Sara para siya matanggal. Hindi po ubra yung mga kamag-anak lang ng jaywalking. Kasi binoto to ng 32 million, no? Hindi po simpleng mga kaso na yung pwedeng magpiyansa. Pag mga kasong piyansable, hindi po dapat sa impeachment court yan. No? Ang impeachment po talagang yung kagulat-gulat ng mga krimen para katanggalin. Hindi po yung sinasabi nga ni Senator Marcoleta na kamag-anak o pinsan lang ng jaywalking ang kinaso nyo. O kita nyo. Gusto nilang magsalita si BP Sara kasi nasanay sila na yung sa mga sinasabi ni BP Sara, doon po sila nakakakuha ng ikakaso. O ngayon, may kinaso sila, baka ebidensya naman ang gusto nila. Baka kaya gusto nilang magsalita si BP Sara, gusto nilang punto per punto sagutin ni BP Sara para makahanap sila ng ebidensya mula mismo kay BP Sara. Kasi hindi po, kalokohan po yung sinasabi nila eh. Yung sinasabi nila, narinig nila. Brinodcast ni BP Sara yung narinig daw niya eh, na si BP Sara ay nagbabanta. Eh, may hindi ka narinig. Hindi mo narinig yung tinanong siya kung para saan yun. Kung bakit niya sinagot yun. Maaaring hindi mo pinakinggan. Ang linaw eh. Kumusta po ang inyong seguridad? Huwag mo kong intindihin. Kasi kung ako ay gugurgurin nila, hindi yun yung term. Kung ako ay gugurgurin nila, ay meron na akong kinausap na gagantihan sila. Oh. Hindi nyo ba? Kami lahat napakinggan namin yun. Selective yung pagkinig nyo. Selective.
Si Donald Trump din, kung totoo yan, di dapat nagreklamo na yung Iran. Ang sinasabi ni Donald Trump, kung siya ay titirahin ng i-assassinate ng Iran, pupulbusin niya yung Iran. Meron pong meron pong dapat gawin eh. Kung hindi, kung sasabihin niya lang na pupulbusin ko yung Iran, pwede na siyang krimen yun. Nagbabanta siya na, di ba? Yan po yun eh. Tama po, pag fianceable, hindi po yan karapat dapat para matanggal ka sa pwesto. Okay? Ngayon, walang katuturan daw. Bakit walang katuturan? It made no sense. It had no substance. So wala siyang katuturan as far as we are concerned. In fact, going to press conference about your impeachment and saying, I won't answer your question o hindi ako sasagot sa tanong na yan, it reflects how she treats her office. And it only goes to show that she does not want to defend herself because that's the perfect opportunity to give good statement when you're facing the media. Tignan nyo ha. Gusto nila, sagutin nila yung paratang. No? Gusto nila yung barahan ni BP Sara, ilantad na sa kanila. Perfect time daw yun. Perfect opportunity. Bakit po kayo nakikialam? Hindi po yan ang perfect opportunity to answer. Hindi po niya sasagutin yan para hindi nyo alam yung gagawin niya sa impeachment. Kaya po sila nagre-react ng ganyan dahil tarantan-tarantan sila. Ang daming pumirma eh. No? Magmumukhang engot po ang mga pumirma pag wala po silang ebidensya. Kaya gustong-gusto nilang sumagot. Eto na, nag-press conference na. Tandaan po nyo, in every press conference ni BP Sara, doon sila nakakakita ng, di ba? Nang ikakaso sa kanya eh. Saan ba natin narinig yung gusto niyang pugutan ng ulo? Doon din, press conference din. Gusto niyang ipahukay. Press conference din. Very personal ang atake ninyo. Mapapatunayan ng tao na wala talaga halos kayong ikinakaso sa kanya. Yun ang napakabigat kasi number 1 nila eh. Yun na yung pinakamabigat, yung pagtatangka daw, yung pag-hire daw ng assassin. Matindi po yan. Kinakailangan nyo pong merong kayong maiharap na assassin. Di ba? Korte po yan eh. Siyempre, ang gusto lang po nila, manalo yung mga bataan nila na kahit na ano, pipirmahan, kahit na ano, sasabihin, kahit na ano, ayunan. Yung mga manok nila na kahit na ano siguro, pipirmahan eh. Yung mga matatalino nilang mga manok na pag nanalo, wala nang isip-isip. Kilala nyo na yung sinasabi ko, yung 3 komedyante. Bukod pa sa tunay na komedyante na tumanda na. Wala pa pong PMA class ng 2022 pa lang po tayo. 2992 po, future pa po yun. Gustong-gusto nila sumagot na si BP Sara para malamanan sila ng ebidensya. Ano pong patunay na walang ebidensya? Ito po, nananalangin na to si Chua, no? Ayan, ito po yung ikinaso nilang isa. Unexplained wealth. Wala man lang unexplained talaga. Kinakasuhan nila si BP Sara, unexplained wealth. Mabuti pa si Jejo Marbina eh.
Mabuti pa nung si Jejo Marbinay, nung iniimbestigahan pa lang to, Blue Ribbon, mayroon pong binibintang sa kanya overpricing ng City Hall o tsaka yung parking lot. 'Di ba? Mayroon pong binibintang tapos kay nung inimbestigahan din po si Villar, 'di ba? May bintang talaga yung ginamit ni Villar, naglagay siya ng mga kalsada doon papunta sa kanyang mga lupain. Yan yun di ba? Ginamit niya, siyempre pinondohan niya yung kalsada, tapos lupain niya yung tumbok. Eto wala po, unexplained na Ano kaso nyo? Unexplained. Puta, unexplained pala. Alam niyo po kung tunay na korte yan, ang kinakaso nyo, unexplained wealth. Hindi nyo man lang ipakita na eto po, meron siyang mansyon na yan po ay galing sa pagnanakaw. Hindi, unexplained wealth. Yun na po yung bintang nila, unexplained wealth.